Sinabi ng Malacanang na kabilang ang pag-turnover ng armas ng SA-44 sa mga batayan ng gobyerno ukol sa sinseridad ng Moro Islamic Liberation Front kaugnay ng peace process sa Mindanao. Samantala, iginiit ng palasyo na walang batayan ang mga napaulat na destabilisasyon laban kay Pangulong Aquino. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, patuloy pa rin ang Pangulo sa pagganap sa kanyang mga tungkulin. Ang karagdagang detalye ay hahatid sa atin ni Rocky Ignacio mula sa Malacanang Live. Maraming salamat, Cathy. Kinikilala nga ng Malacanang ang ginawang pag-turnover ng MILF na mga armas mula sa SA-44. Samantala, nagpalabas ng babala ang Malacanang sa mga sinumang nagpapakalat ng maling impormasyon at takot sa publiko. Muling iginit ang Malacanang ay bayo pang pagpapakita ng MILF ng konkretong batayan na pananatiling katuwang sa pagtamo ng kapayapaan sa Mindanao sa harap ng mainit na usapin ng SA-44. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, 3 batayan ang hinihintay pang makita ng gobyerno para tiyakin ang katapatan ng MILF sa peace process. Ang pagsoli ng mga armas ay bahagyang tumutugon sa naunang panawagan ni Pangulo Aquino na magpakita ng konkretong katibayan ng MILF na sila ay maaaring pagkatiwalaan bilang katuwang ng pamahalaan sa prosesong pangkapayapaan. Hinihintay pa ng pamahalaan ng mas konkretong patunay tulad ng mga sumusunod. Una, ang pagtulong o di pagharang sa pagtugis at pagpapanagot kay Basir Usman. Ikalawa, ang pagkilala at pagpapanagot sa mga sangkot sa pagpaslang sa mga bayaning SA-44. At ikatlo, ang pagsoli ng lahat ng iba pang armas at kagamitan na inagaw mula sa SA-44. Bagamat nananatiling handa ang gobyerno sa anumang banta sa katahimikan, hiniling ng palasyo sa publiko ang manatiling mahinahon sa harap ng pagpapakalat ng takot o bomb scare sa pamamagitan ng text. Babala pa ng Malacanang may batas na umiiral para papanagutin ang nasa likod ng pagpapakalat ng ligalig. Nananawagan po kami na manatiling mahinahon ang ating mga mamamayan at huwag maligalig sa mga kumakalat na text. Tinututukan ng Philippine National Police ng masinsin ang sitwasyong pangseguridad at tinitiyak na handang pangalagaan ang kaligtasan ng mga mamamayan. Hindi makakatulong ang pagpapakalat pa ng mga ganitong uri ng text messages na walang batayan. Nanindigan pa rin ang palasyo na walang batayan ang sinasabing destabilisasyon laban sa gobyerno, pati na rin ang umano'y pagkilos ng grupong malapit sa Pangulo. Let me just state this. Ang pagpapahayag ng iba't ibang pananaw ay isa sa mga bunga ng masiglang demokrasya. Ginagampanan ng Pangulo ang kanyang tungkulin at tinutupad ang mandato ng kanyang mga boss na naghalal sa kanya. Ang mga boss na rin po ang karapat-dapat na magpasya anuman ang paratang ng mga hindi sumasang-ayon. Dahil marami pong mga naglalabas ng kanilang pahayag na kahalin tulad dyan. Yan na po ang sagot namin sa kanila. Ang mahalagaan niya ay nananatiling nakatuon ang atensyon ng Pangulo sa pagganap ng mandato na ipinagkaloob sa kanya ng mga tao. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Rocky Ignacio.